Good evening once again, maayong gabi. We're back live here sa ato ang live broadcast sa Facebook page Beyond the Gavels SB Secretary Updates. This is Indira Riquiron Puspos, ang inyong SB Secretary sa lungsod sa Sibulan. Kauban nato karon back on air dire sa atong FB Live. Ang ato ang halangdong Vice Mayor, very active, very dynamic Vice Mayor Dirky Fontelo. Vice, may gabi diha. May gabi ay no, may gabi sa tanan natong mga kaigsunan nga naglantaw no sa atong program. We're back again every Wednesday Beyond the Gavel, the Sibulan Sangguniang Bayan Secretariat Updates no. Again, ang atong katuyuan niyan nga paabot sa atong mga kaigsuonan ug unsay mga kalambuan unsay ginabuhat sa inyong Sangguniang Bayan sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental. Alright, because again, atong ipaambit gid nga ang lungsod sa Sibulan is very lucky because we have a very active and working sanggunian hand in hand with the local city executive. Ang mga programa ug proyekto atong gihisgutan dinhi sa ato ang hawanan sa konseho para mapaabot kini mamahimong balaodnon, mahatagan og otoridad ang mayor aron kini mapatuman sa atong lungsod. So before we do that, Vice, no, ato ang again, pagpasalamat sa ato ang mga online streamers karon, ato mga Facebook nga audience nga tanaw, nagsubay kanunay sa ato ang pagpahigayon matag adlaw nga Miyerkules. You can actually text, you can actually interact with us by giving us your comments sa ato ang pagpahigayon din sa ato ang programa matag Miyerkules sa gabi. So before we move on by sa ato ang topiko karong gabi, una mura kaganihang well, this is actually the third day of the BINEO or the Barangay Newly Elected Officials workshop sa lungsod sa Sibulan. Diin kay balukong for the last 2 days aktibo usab si Vice Mayor nga nibisita dito. Tell us about it more, Vice. Yeah, the last few days, ikatulo na actually ron kaadlaw, no? Doon na tayo seminar workshop sa ato ang mga newly elected barangay officials, no? Gina-requirement ni sa DILG every time na a new set of elected officials sa barangay na gitawag og murag ilang seminar gyud para nga
para sa mga karaan na i-refresh sila on how to go about the work. Mhm. Unsay pagabuhaton sa mga barangay officials, no? Lain-lain ang mga topiko niya na usa niya na ang unsaon pag-budget, no, sa atong mga kabarangayan. Itudloan sila. Second, parliamentary procedures. You are also a speaker. Yes. You were also a speaker dito. Uh-uh. Naman sa itong topic nimo. Actually, governance and participation, but tomorrow I'll be back. Maghisgot na sa public ethics accountability, no? Yeah. So, ingon na yan Medyo na, no? serious. Lain-lain ang topics nga ginahisgutan, Yes, no? Para sa itong mga barangay officials. Para nga kuan sila kung saan nila pagpadalangan ng ilang mga kabarangayan. O kita, sa mga opisyal sa lungsod, gina-imbitar punta dito to give a little inspiration to them. No? Yes, oo. Give a little inspiration to them. Akong gisulti sa ila kanina, sa akong parte, akong giingnan nila, nga, please try to learn as much as you can. No? Kay, ang mga problema sa barangay, basta maantigot nga mo pahimutang sa budget, matagbo ra. Di ko tanan, pero dako-dako gyud ang mahitabo basta maayong pagdala ang kwarta sa barangay, no? So, usa sa akong giapilar nila is to please stop politicking. That's good. Undangan na palihog sa daplin sa politika labi na kay bago pa tong eleksyon, no? Nanata din na lingkod naman mo, work together, no? Kaya usay man gud malimot na kay may mga sakit nga agyan usay tas may eleksyon, no? Unya usay dili tanan kauban nato ni daog, no? So we are forced in a situation nga we are forced to deal, we have to deal with atong mga kontras politika, no? Pero akong gihangyo sila nga ipanaplin lang usa na dan work together kay lisod yun mo lambo ang komunidad basta magsigig away, magsigig debate, no? You talk and then I think we were able to set an example baya. No, we are able to set an example diri sa Sangguniang Bayan sa Sibulan nga wala na to, no? Wala ta na politika dinhi, katrabaho ra ta. Lain-lain tag mga huna-huna, we debate, we exchange but wala gyud na tong gipatigbabaw ng mag-away. Color bitaw, no? So, mo na itong message nga girelay nila. During my time as a speaker yesterday, I also reminded them that murag pahinumdum lang ba nga, this is the shortest term in the history. Considering that as per schedule sa nasudnong pangagamhanan, there will be an election, no, sa barangay in 2025. Unya og madayon kini murag 2 years term ra gyud sila ka ayway so mubo. So atong giingnan sila nga dili nato usikan ang panahon atong gamiton kini para sa ato ang pagpaabot sa atong mga katawan, because during our campaign ang ato ang singgit, ang atong mantra mao man ang pagserbisyo. So let's work hand in hand para sa ato ang kalambuan sa lungsod sa Sibulan. The importance of barangay existence o ang barangay government is vital to the improvement kalambuan usab sa ato ang kinatibuk-ang lungsod, Vice. Alright. Mao na siya atong na ma-share ninyo. So wala pa to mahuman, no? Napay tomorrow na po sila nga session. They stayed in the hotel ato sila matulog dito, pero mind you, among gipili nila ang pinaka-barato ra nga hotel. Very cheap ang ilang expenses dito, and for all of this we congratulate our Liga na mga barangay president, Emma Fe Bulagaw. May pagdala, may dalagan sa ilang seminar convention din sa City of Dumaguete. Alright, so unya kung maayong gabi das Barangay Tubigon na atay mga viewers din na advice, salamat kaayo. As early as now, we already have people watching over us, si Mr. Louis Caballero Teves sa Dumaguete, Ma'am Sheila Diputado Jagi, ato ang police officer Christopher Siplon, and si Cheryl Rose din sa Hercules is also watching. Salamat sa inyong pagtanaw din karong adlaw among usab nga tukion ang gihisgutan kagahapon sa regular nga sesyon sa Konseho sa Lungsod sa Sibulan. Vice, before ta mumuwa matag ganinang adlawan, no, mga buntag pa to mamat ni Vice o medyo tawag na to bugos, budol na budol me. Almost. Hapit, no?
Ako na inarate vice no nga I was asking for the names no kay naatay gihimo nga communication para sa committee meeting ni Konsehal Bong Abada kagana. So I went to the section sa atong records officer where the telephone of the vice mayor's office and the Sangguniang Bayan is located. So pag ring tulo ka Bok, because I was giving them instruction, wala nila na pick up dayon. So I picked up the phone now, politely saying, this is Sangguniang Bayan's office, how may I help you? Ang iyang unang pangutana dayon, si Vice Mayor po, Tagalog man, so nag-Tagalog po ko, wala po dito any message po that you would like to relay. Sabi niya, pakibigay po ng number ni PD, ng PD atong Provincial Director. So pag iyong PD mo ra baan ko taon sa dagway ni basig serious concern or anything to do with the public order and so wala pa po siya nangayo dahil pang number ni Vice. Ang iyang pangutana pakibigay po ng numero ni PD kasi may gusto lang siyang sabihin sa I asked ang atong personal secretary ni Vice if of the whereabouts of Vice na ay nakaw sa Dumaguete na importanteng giatendihan. So nibalik na po siyang tawag. So I took note sa number and the name. Can I name his name? He was posing like Police Captain Mendoza. He said that I am the Chief of Staff of PD Carvajal. So Clarabal. Sorry for that. So pero gawlat lang ko so akong gihatag ni Lovely ang kuan kung Lovely inform nga basig makahigayon sa og tawag ani. After a few minutes, 3 minutes after no siya, binigay mo na ba? Sir, wala pa po. Naibigay ko na kay personal secretary. Tapos after 5 minutes, tumawag again. Pakisuyo lang, pakibigay itong papel. Ibibigay mo na yung number kay Vice. So, I called up the driver, si RJ, and akong giingnan nga, kumusta man, naaba, pwede bang maistorya na to si Vice? And then eventually, mga 30 minutes after, usapan na ko na contact si Vice. So, politely, akong gihatag na po ang number ni PD, kunuhay ha, PD kuno. And then, moto nga, sige siyang tawag, kaya naibigay na ba daw, naibigay, I think 5 times, and then si Vice, na-disturbo na ako kariyot, finally nitawag. So, again, si Vice nitawag na ako, what happened, Vice? Alright, ilan yung nitabo? Kaming doon ni Councilor Mark magkirigo ang kakuyog atol ato. No? Anang buntaga. No? Well, pagtawag ni mo, ningon ka nga, nakita na ko si Provincial Director, Police Provincial Director, Ronan Clarabal. Ang atong hepe sa kapulisan sa probinsya sa Negros Oriental. Nakita ko na ako. Pag-relay ni mo sa message, akong ngayon na smart nga, ano bang gabulong si PD Clarabal nako? First, dili mi kaila. Wala na siya kailan ako kailan niya. But siya wala kailan ako. But anyway, kay nangita magka, nibilin pong number. So, wala sa kumutawag dahil. Kaya ako sa ngayon na kung sa badagway possible reason nga nung gabulong si PD Clarabal nako. Unya ano po ako. Diba? So, akong gipangutan na smart, unsa dagway ni dong. So, ako kay sala. Wa mabud. So, anyway, out of courtesy, naman ang numero, atong gitawagan ang numero. And lo and behold, then ito bagyo, Tagalog siya. Ang iyang sulti nga si Provincial Director Clarabal siya, and that he would want to ask a favor from me. Mga pabor. Kung sa mga kabahin, sir, ingon siya nga, na ako no siya igagaw nga naa din sa Sibulan, o niya ganahang mutukod og balay. Okay. O niya, nangutan ako niya, unsa may akong ikatabang niya, anak, sir, ingon siya nga, nangita, kini nga akong igagaw, nangita og kontraktor. Can you recommend somebody? Na ba ko na ko ika-rekomendar? Ko, ani lang, sir, di apa magkusto magete, muhapit ko sa imong opisina. Kay maagyan naman na to, og tuyoon yun dito sa provincial kaman. Ang tubag, wala ko sa office, kay out ko. So, kaya ako tuyo, tayo mapit lang ko niya. Kaya para mag-okasyon po nga magka-istorya me. Correct. No? Now, tingnan mo siyang out siya, gihangyo kapag magita lang ko kung kontraktor nga ma-refer niya kay na, according to him, na i-budget nga 8.5 million para ito kunog balay. So, pagbutang sa telephone ko, sige sir, sulay ko guna-una. Pagbutang sa telephone, akong giinan si Atty. Mark. Ngayon ko dong, nangita man og kontraktor si PD Clarabal. In fact, naka-mention may og mga tawag, pwede na mo tawgon. Pwede tawgon.
duha ka tayo mga mong nahisgutan nga pwedeng mo construct sa balay. Kailangan tayo mga maayong manrabaho din sa lungsod sa Sibulan. Mhm. But anyway, since murag gauna-una pa man ko, nagbulag na may Attorney Mark, Mm. on the way home, kada paingon ako Sibulan, gut feel. Oo. Anong ako? Of all. O mangitag kontraktor nga nung ako. Mm. Kinsa may ni-recommend nako. Mm. Di po ko kontraktor. So nilain ang akong paminaw. Mm. Akong gibuhat, akong gitawag si Councilor Eddie Grabador nga kanhi pulis. Yes, Hepe sa pulis na to. Mm. Nga member sa konseyo. Ningon ko niya nga, manong, mao ni natabo na gitawag nako, gitawag si Ay, dinuri na istorya nako. Ang iyang instinct pagka-pulis ningon siya, ay sagpasagad ana. Mm. Muna iyang normal na isod, ay sagpasagad. Atong i-verify. Oo. Excuse me. So, mao man rin ang sulti, I took his advice. Mm. Ditawag po ko ni Police Officer Euler Sienes, ang atong usas mga pulis din nga akong suod kay amigo. Nangutan ako. The same thing, yun siya pasagad. Mm. So, ang akong gibuhat, pagbutang na ko sa telepono ng istorya may Manong Eddie, garing na po. Gatawag na po si PD, allegedly Provincial Director Claraval. Nakakuha na ba ko ng number sa contractor? Niko, sir, gakuha pa ko sa akong anak. Upauli pa ko, and then that's the time nga akong hibalagon ang contractor. But my direction was already going to the police station. Exactly. Pagabot na ko dito na po na atong hepe sa police, si Police Major Bago, Police Major Habar. Di po si former chief nato din sa Sibulan, si Police Major Dakot-Dakot. So, patsada, pag istorya na ko nila, automatic right there and then ingon sila budol-budol na guys. Budol-budol na. So, alright, so I agree ako ato na gawin i-entrap. Eh sa dili ka ka-entrap anak, kaya wala na sila sa Negros Oriental. To na sila usually sa Mindanao. Okay. So useless. Ayaw rag entertain na. Kung dili ba ta kinahanglan mo check ni PD, sa ayaw na, kabalo na midaan nga budol-budol na. Okay, so, naputol to. After that, mga 10 minutes after, again he called. Naana ba ko na ang number sa contractor? Because, sir, dili mo hatag og number ang contractor, ganahan na siya matighibalag ni mo. Isog siya, ingon siya. Gusto ko, mangayo ko na siya sa number, kay para mag-meet sila. Ningko dili ra ko na sir, maghibalag ra mo diretso. Sa inutil kang vice mayor ka. Higo nga, budol-budol ka sir. Kaya kong gingnan. So eventually naputol dito, kaya kong siyang gingnan. Luma na ng imong style, kaya malo na may. So that ended. Tama na to siya. Following your instruction, I also called ato ang higalangan na mismo sa buhatan ni PD. Alright. So yung girefer po dito siya mga official. Of course, PD is out of office and out of the province. Kaya na ay official nga business. Unya, ningon siya normally, muhatag sa instruction para ingon ana. Ang iyang mga official mismo under him ang mo ayahang tawgon and not anyone else. So, good advice, maayo nga instinct to imuha, no? Well, you followed your guts. Congratulations. Siya mo'y nabudol. Wala mapaligay. He was really expecting. Pero, og ni advice wa man gud sila ni advice in favor sa akong suggestion nga i-entrap. Kaya ako na lang unta tong kalingawan ba. Akong kalingawan kay parang maputol ni. So manang sa akong Facebook account i-post ko nga pagbantay mo no kay you might be receiving calls ba no ato mga opisyalis kag bitan mo targeton daghan na ni anong ni daghan ning maldito ngayon ani karon no. Ang ngilngig pa Vice because we were thinking official because he called up the landline. Yeah. Landline ato ang official line sa opisina. So wala man nga itong lista dito. I think research in the internet. Good riddance. Wala man siya makahitabo sa iyang. Alright, so muna yun nga, padayon sa atong pagserbisyo and just be cautious no sa mga mag-inquire, mga yung number and all. Kay lisod tingali Vice, kay di man pug kumuhatag og number gyud kung dili ko mananggid nimo, that is
proper etiquette, no? Basic na. protocol. If ever kinsay mga yung number. So that's why iya kung gitagaag number niya, and I give his number to you. And good instinct, following your guts, maayo na nga naputol ang iyahang daotang intensyon. Yeah. All right, let's go back. Among mga viewers diya, kinsa man na? Yes, daghan ubay-ubay, no? Si ato ang MLGOO, si Sir Reynold Pasikaran is watching. We have Maki Yari, si Pipuyo, Jace, kinsa man is Pipuyo? Iyaha mag Facebook name. Good evening, Vice and Miss I. Si Kapitan Daisy Inoferio is watching. Si Ma'am Gina Lasola Tubay is watching. And Pat Handig, cousin ni Darling E sa Manila is also watching. So, ubay-ubay ta. So far karon we have 17 viewers and we look forward na mas mudaghan pa. Palihog tag paabot sa atong mga kaigsuonan karon. Share the video, like unya. May bala sila that we are airing live on Facebook every Wednesday alang sa ato ang live secretary's update and beyond the gavel nga topic nato with Vice Mayor Durky Fontelo hosting with us. So kagahapon Vice gipahigayon nato ato ang regular session number 9. Pagsulod sa 2024, siyam na ka regular sessions ang atong napahigayon and one special session during the State of the Municipality address ni Mayor Rebiera. So kagahapon usa sa mga gihisgutan nato kining again usa ka hangyo because of the local transport local public transport route plan nga giduso sa nasudong pangagamhanan. That is why si Mayor Pepe asked the Sangguniang Bayan to enact an ordinance prohibiting, the word prohibiting is medyo bugat, the tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs to operate along national highways in Dumaguete North Road and Diversion Road in the municipality of Sibulan. So, Vice. Atong binisay oni, dunay request. Ato naman yung nahisgutan, but ato mag-iusob, no? Kaya na may development sa atong mga atong mga committees, no? Ang hangyo sa kuan ko, no? Basically, dili pagyon ang pedicab sa highway. Mo ni siya gay mensahe ani, no? Dili pagyon sa highway ang pedicab. Now, pagamon tag ordinansa kabahin niya na now nahimo ni siya yung medyo sadya nga diskusyon kay nakita naman nato ang sitwasyon sa atong lungsod, no? Sa aon na nato nagapaingos ahong ug salok asa man pagion, no? Asa na sila pagion. Second, kanang gikan kas Tianggi paingon ka sa Maslog pananglit, Villarosa. Asa man pagion po ng pedicab ni ana. Wala lain, we could mo agis National Highway. Well, pwede man mutuyo ka aris kag bating agis Maslog, libot dito sa likod. What about the practicability ana nga mulibot pa kay imbis na idiretso. Correct. Fuel, pasabot ana mo sa kapod ang plitihan sa pedicab. Nahimong katawanan sa inyong mga membro sa konseho kahapon kay ang istorya na para ma-comply ni ang route plan kuno sa pedicab abo na lagi aging kumidyag katawanay, no? Kay kung magikan kuno kas Tianggi mo paingon kas Look, ang ruta mo ni ikan kas Tianggi moagi kas Diputado Street kanang atubangan sa balay ni Mayor Pepe. Mudritsos crossing dool sa akong balay. Musubay sa Divina Gracia Street. Dayo mugwa dito sa Calingason Street. And then highway. Dayo mo highway. Usa na mo payuslo. Instead nga gikas Tianggi mo diretso ra payus Kampaklan mo agi sa Kabulakan. Is that a practical solution? Nahimo katawanan. No? Mao na nga well, we might try. So, amo lang gisulay-sulay kay again, this is a directive from the national government pangkaha. So, among gisulay na lang. Instead nga prohibiting, amo lang gisulay o gamit ang word nga regulating. But I think there is a new development. Yes, kaganina, diri man si Consihal Bong, who is the chairman of the Public Utilities and Franchises and Facilities, nga under na siyang komitiba, nana siya nga, ate ay, naana po yung bagong directive dated March 11, 2024, reiterating the prohibition sa ato mga pedicab supply along the national highway. So, that's another development. Well, mo na siya, di na, no,
aminin niyo mga kaigsunan na to, no? Dili man gud sa tanang panahon nga ug unsay direktiba sa kahit sa nasunnon, no? Dili na necessarily nga applicable yun sa tanang lugar. Kaya classic example kita, no? Saan man na ron. I am pretty sure ang San Jose nga problema pod. Pananglit ron logikan kas barangay Santo Niño managoy ang lalaan. Santo Niño pangong kas lungsod. Asa magkaagi highway ra man yun. Kana bang lalaan. Santo Niño sana dia. Bukid naman ang kilid ana Right. guys. Panagikan ka dito sa man pidikap paingos poblasyon ba. Wala. Yung may lang alagian. O gikan ka pananglit sa Tampi, Hilukon, paingos kas poblasyon. Asa man moagi? Wala nga gyanan. Mo nang you know, usahay ba? Dili na nagpasabot nga we don't need to challenge anything ba, anybody ba. Pero usahay og kanang atong mga national agencies manggod na mga dili kayo applicable nila nga mga memoranda. So isip inyong mga opisyal, no, mutindog ra gyud ni og unsay practical nga applicable din sa toa, no? So this is a bit funny pero mao na sitwasyon, no? Ato sang tagaan og higayon pag yun ang atong Committee on Public Utilities and Facilities, pinanguluhan ni Councilor Bong Abada nga moayag pag yun niya pero imbis makalagot kalatawan na siya, no? Kalatawan na. No. Unsa ka ato update ato niya kay murabag instead of regulating manunta to kay murabag pangitag paagi intawon nga to also hear the side sa ato ang mga pedicab drivers kay balukta nga panginabuhian intawon ning ilaha. Mahal kayo ang plitihan, mahal po ang ato ang mga palaliton niya gasolina mahal so challenge sa itong mga opisyales on how to craft and obey Nakalibog. direktibas na Unsay to. sa una pagkuan. This is one classic example ba. Dili all the time nga musulti ang taga-taas, tuman ra punta. No, dili na ingon na, no. We are in a democracy. I'm sure pwede punta nila paminawon, no? Correct. Di naman go side thinking ba abi kay mo isulti mo ibalaod tuman ra punta bisag dili applicable na to. Dili applicable na to ka sitwasyon. Alright, so Incidentally, ang makadumdum ka ay pareho ni kabal-habal. Pareho sa habal-habal ba nga. Musige gyud ingon ang mga national agencies LTO, LTFRB nga. Di yun pwede nga ang habal-habal ma-legalize. No, dili yun kay dagan sa rason. Pero aminin niyo malayhan tag sa madili. The habal-habals are there to exist. Ngano? Because there is a need. Tinuod. Na may panginahanglanon. Naragi mo tagbo. So, kanumdum ka, gitawagan ikaw, you were in Pagadian. Yes, oo. Kay maabi ninyo mga kaigsoon na nakakam across ko out of our frustration bagunsaon pag-areglo ng sitwasyon sa mga habal-habal nga ma-regulate sila somehow, ma-legalize sila in effect. Ga-research ko and nakakam across ko og ordinance In Davao City. in the city of Davao nga nipasar sila og ordinance trying to legalize the habal-habal. Napasar gyud siya and that was during the time of Vice President Sara Duterte nga mayor siya. Yes. Napasar na, no? Si Councilor Danilo Dayangira ang sponsor sa ordinance who incidentally is the national president of the Philippine Councilors League. Itong the previous term. So, na ang ordinance, I saw it in the internet, kunang gisugo na to ni Miss I, no? Kay dito siya sa Pagadian League of Secretaries man to sa Tibok Pilipinas. Ako siya giingnan bulungan ang secretary sa Sangguniang Panglungsod sa City of Davao. Apparently, she did not attend. Wa man dahil Ang attend, taga-secretary sa Davao de Oro ang diha. So, but I was trying to connect nga naantay mo tabang po nato dito mo connectar pa to get the physical copy. Ingon device nakakita na siya sa kopya. Nihunong na po lamang kung Yeah, it's in the internet. But ang akong interest ito is not the physical ordinance, but giunsa nila to pag-deliberate. Giunsa pag-deliberate
hantod kay I'm sure nisulod og committee, Yes, the second public reading, hearing and all, Mm. we would want to know, we would want to read the minutes ba Oh. sa giun sa pag-discuss nila Oh. nga naabot sila atong ordinansa and whether or not na gamit ba yun. I will continue to connect, Vice, no? Mangita tagpaagi ana just so we can if there's a need for us gani to connect with the Councilor Dayang Hirang sa City of Davao, just so makahatag og giya ba kay murag kining nga problema dugay na makain, Vice. Yes. Dugay na gyud kaayo ba, but somehow ang City of Davao nakahatag og solusyon niini, but natoy nakay question ato, Vice, whether how to register or how to ensure. Yes. Ang usual issue motorcycle. ni ani would be pila man gyud pwedeng mo sakay sa motor. Now, I think ang allowed is duha. Okay. Well, kabalo naman ta nga sa habal-habal tulo or upat ang sakay, no? Now, ma-insure ba tong uban? Ma-insure ba tong uban? Kana nga parte gilayhan ta makahibalo O giunsa nila na pagkuan. Nabay insurance company pod nga mo insure. Oo. Mo pa na usa. Now, dito na nato makita sa ilang deliberations niya sa minutes ato nang basahon, no? Kay para makita na tugiyon sa nila pagsulbad, no? Mga pera ko taog nasulbad nila. Wa may mawalag mga ta. So, pwede mo gining mga balaod nun, Vice, no? I-replicate nato for as long as makahatag sa kaayuhan. So, Right. It's not wrong to copy. Anira na siya, Miss Ai. I was told nga in the 60s, kanang pedicab, illegal po na. Tartanilya ra ang mode of transportation. So, na mo illegal. Ang tartanilya. In the 60s, isulod ng mga pedicab. They were illegal at the time. Kaya tartanilya ang illegal. Kabayo. Kabayo, So, sa may gibuhat sa atong mga opisyal, ang atong, kainaan naman ang mga pedicab nag-exist, tricycles, ilang giregulate. Giregulate, pasag balahod, nahimong legal. Wala na siyang legal na siya. Hantod karon. Parehas naman ni sa balhabal. Yes, they might be illegal now, pero ang atong paangayon, nga, maligal na po niya sila later on. Kay again, malayhan tag sa madili mo na gigamit nga mode of transportation, labi na sa atong mga kabukiran. Correct. Mo na gigamit pag-transfer og goods. Maghatod kuha og mga produkto. Magdalag gikan sa lungsod, magdala og mga supplies pa saka. Mao po na gigamit og pagkadaog og mga salagon paingon sa silong. How can you get rid of that? Correct. Una siya pinaka easiest way kay di pud matraverse ang mga kabukiran og dagkong sakyanan. So, maningkamo ta, Vice, no, to get the proceedings nila, makakuha tag kopya and I'll thank to connect with the SP Secretary of the City of Davao. All right. Na ato sang greet ni nga atong usang amigo, no? Yes. Attorney Dino Tanoy. Din, may gabi, no? Thank you for always watching aning among mga atong programa din, he. Wala, magkukugiming ako kasi bulan, sige. You know, even if Dino is doing well in the United States, his heart always belongs to Sibulan. Correct, oo. Gulit na din siya tulang ha, dito sa Changi dito, pero gulay na itabo. Parang wala lang. Nakaw na po siya, magsinilas na siya, maabot dito. Anya, karon lang mga lately, no, kabalik-balik naman ni Dino din niya, maroon na lang ng mga usina sa Amerika, Sibulan, maybe twice or thrice a year ni Anis Dino dere. So, maroon na po siya na. Di kita kahibalo, Vice, no? Ug makakita ta sa Changi niya sa pa, but ako kakita niya the last time nga nibisita siya dere. Attorney din, maayong gabi dito sa gabi ba sa Amerika ron, rakadlaw sa Amerika, morning in the US. Would also like to say good evening din ha sa si Joy, si Joy, may gabi, Vice, and Miss I, si Annalisa Sotelio, good PM, Vice, Durkee, and Miss I, watching from Tubigon. Girly Diputado is also watching. Sir Raymond Gatok, saan ka-official sa URC, is also watching. Si Sir Yong Okendo is also watching. And si Kagawad Magda Yuliaran is also watching. Salamat kayo. Si Nang Magda, may gabi diyan na. Kumusta, Manong George, no? Si Kagawan Magda
Yuliran mo. Ablong na siya. Ah, Yuliran ablong. okay na, de kay ang iyahang naputol ang yan. iyang Alright. Magda Ah, Yuliaran Ablong. Ako Okay. ako nang mga igagaw din na sa kuan no, sa Barangay Luok no, si Manong George. Good evening. Salamat sa iyong pagpamina o pagtanaw diri sa atong live wherein mga isgot sa ato ang konseho, mga lakang nga gihisgutan sa konseho amo mapaambit diha kaninyo tungod kay dili tanan makatambong sa sesyon, and this is our way of reaching out to you, makapaabot din ninyo sa mga gihisgutan diri sa konseho. Alright, Alright. so Vice, let's move on, no? Usa sa mga measure o balaod doon nga kuhon og maaprubahan kini after ma-deliberated, there is an ordinance sponsored, authored by Councilor Attorney Mark Crisofel L. Banquerigo, co-authored by Honorable Roter John L. Banquerigo. Ang kining proposed ordinance providing incentives for public school teachers in the municipality of Sibulan. Please elaborate on this. Yes, ni padala og ni pasulod og ordinance ho no. Si Councilor Mark Banquerigo og si Councilor RJ Banquerigo nga nag-ingon nga kining ordinance mo provide og incentives sa atong mga public school teachers sa lungsod sa Sibulan no. Nagka-istorya mi ni Councilor Mark no, ang iyang sulti is really looking at murag mohatag og insentibo annually sa atong mga maestra. I have to say mga maestra, I think we have around 400 teachers, diba? A little over 400. Yes, from namagito Sibulan 1, elementary and high school, kay daghan na mga eskwelahan Yes. sa kagtungaan. Sibulan has two school districts no, 1 and 2. Mo total og mga 450 dagway ka teachers. Working force ato mga magtutudlo. Ako kay ko sympathetic ko ani kay I belong to a family of teachers. Yes. I belong to a family of teachers no. Ako mga iyan, akong mama, akong mga uyuan, they're all majority of them are educators. The rest are public nahimong public officials no. But basically mga maestra gyud og maestro ang akong ang pamilya. In fact, if I may share, gamay man katong akong anak no. Ang akong anak kaduha no, si Kobe Jacob. Ang ako magong layhan gud unta ba, dream as a parent ba, ganan ta ko akong anak mo eskwela og pre-med unya, hopefully maka-eskwela og medicine. Okay. One, the shortage of doctors unya. Maragod po akong damgo ta nga akong anak na ako anak nga doktor no. Now kining akong ikaduhang anak si Kobe mo akong giinganyo gid ta nga mo eskwela og medicine. So I encourage him to take a pre-med course. Kapili ra ka as bio, PT, nursing. Excuse me. Mo tanay akong gihimo. Ngala kung dili siya kay mo react. Dili siya mo react. Unya, while kapaingon na siya sa iyang enrollment, tingin ko na enroll na ka, ingon siya wala pa. Eventually malimot ko, mo enroll na siya. Pag guman, ni-enroll na siya. What happened? Nangutana ko niya, sa mga kurso ay ibang ikuha. PT, nursing. Wala gyapon siya litubag. ang iyang mama na mo nitugan na isulti na ko, nga iyang ikuha education. Because he really wants to be a teacher. It's a Unsay imong major na kuhaon? PE major pag yun. Physical education. Mo iyang main course. Nisulay pag yun unta kong hagol. Ako siyang try og discourage. Iyon ko nga, layan ka og PE teacher ko, be nga magdadala nag-wisol. Magdala wisol, magkalo, mag-short, taas og medyas, mag-rubber shoes. Niya magdalag bula. Kaya mo man akong picture og PE teacher. Dayong, wagwad. Nimuro man siya. Nimuro. Ay, kita ko nga layan gyud siya mo teacher. Wa gyud ko'y mahimo. So imo ako ra gyud tag-try. Magsikag wisol ana.
nipadayon gid siya. And he's doing very well now. Sa iyang pag-eskwela, I could sense sa iya, malipayon siya kayo. happy kay mo. Okay, he's always proud nga mag-practice teach naman siya. He's on his fourth year already. So, ako rin medyo murag nag-goal, pero ako mga iyaan, mga, si mama na ko, gakatawa. Okay, na inisunod sa ilang footsteps. Ako pag yun siya giingnan, pag ano yung tag, sulay buuy, kayo ng mga maestra, kay gagmay kay sweldo. Kunya pa lang letron og adto kas kalinawan, dub-dub i-assign. Pero ting lisura ana. Nagbukid kas kanlaon ibutang. Just to try to test his will ba. Wala ra, okay ra ko do. Okay ra siya. So ano tayo may mo gi-in direction. So I supported him. Anyway, dako na ako istorya. Anyway, so mo to, si Mark, gahuna-huna nga mga tag-og incentive. So ako, personally, ako marag pabor ko ini, no? Mapatagkabalo og pilag yun, unsa po ng incentive. But this is good news to our teachers, no? Bason og mapasar na to, of course, this would need allocation from your LGU. But, ang kalami ni Attorney Mark, no, kay while mo padangat siya og mga insentibo, nasa source of fund nga kwaon po. Mapasar po siya ordinance kanay fund source, dili kay mo pasar tag ordinance sa usahay nga walay fund source, imo ra ihampak paingon sa general fund. Nga mo na ginhawa po ng atong general fund, no? It's okay to give incentives for as long as the author will always find a source. Fund source nga iya pong binulong. Parang dili maapektaran ang normal operations. Kaya abi nimo manggodog siging ig-on tong general fund for incentives. Ipanghatag din na dole out ordinances ba. Kada bang manghatag ra ka, maayo man na siya, no? Kay ga serbisyo ta niya na. But ug ang dili na siya feasible ang iyang, how do you call it? Kanang financial feasibility ba niya? Ang iyang sustainability, Vice, no? Yeah, sustainability. Ang asa gyud nga kining nga punduha, klaro kayo ning mag-exist moving forward. Yes. Kay magditso ra kag igo, mapasar kag ordinansa nga mao ni imong i-deliver ka service unya igon ra ni patod general fund sige. Ang mahitabo mo shrink ang kwarta. Maglisod na ang mayor og paangay og tagbo sa ubang mga panginahanglanon. No? So kinahanglan gyud nga pares while mo gasto ka na pug kay musulod. Ana gid siya ideally. And I'm glad to hear from Honorable Mark nga dili ni gasto ra. Natay source pod. He's set to meet with the local finance committee, Vice, no, napasa na nato tong communication request nato ganina. That's going to be Friday? Yes, I think so naka-schedule na ni. And hopefully ma-deliberated human sa iyahang committee meeting, i-present niya sa ato ang next session, and then hopefully if the rest of the Sangguniang Bayan members will also amend, no, mo sanong sila sa committee report and the proposed ordinance, then it will be recommended for third and final reading. Hopefully in the next. All right. So mo na, no? Mientras tanto, ato pong kuaning atong i-acknowledge, no? Si Jimson, Partosa Viola, ato ang usa sa atong mga opisyal sa Barangay Kalabnugan. Maayong gabi. Naglantaw, daw. Ang atong usapod, ng amiga diya sa Bye-bye. Si Ruby. Maayong gabi diya, Rob, no? And salamat for watching. Si Ellen Balneg is also watching. Ang atong SK Federation Chair sa Sibulan, si Kyle Aster Jongko is also watching. And my cousin Deborah Kate, ang atong usa sa mga staff sa accounting office, is also watching. And si Mitch Gutierrez, ang ako ang BFF for life. Hi Ging. Thank you for watching. Alright, so ubay-ubay pa, Vice, no? Daghan pa kay ta diri, but the rest sa ato ang order of business kagahapon, ang ato ang mga nahisgutan are already scheduled for committee meetings, Vice. Yes. Natay ubay-ubay pa diri kining mga gipalabang nga mga measures o mabalaod nun ni Councilor Mark Bangkerigo is very promising ni kining makig-meeting pa siya na siya public hearing nga ipahigayon on March 20 pohon. All right.
napapuday nga tay napay laing proposed ordinance si Attorney Mark, no? Mm. Um, kini update ning omnibus tax ordinance na to, Mm. no? Yes. Ato pa ning gi-deliberate pod usbon gamay ning mga ordinances. Mm. Well, usa days dako na tong naisgutan kuan is which we forgot. Well, this will just take a few minutes, no? Mm. Atong gipatawag ang atong mga tindera sa Yes. 13. Uy, Mga 13. Yes. atong gituyo to na itong patawag vice nga Mars 12 yun sila kay kanang 12 mag set up na maguni nga to ang mga vendors diri kung kabantay mo petsa 13 daghan gyud na kay diri sa Sibulan no na manindahay nga taga-lain-laing lugar so usan is mga giuna-unaan ni Vice Mayor Dirky Fontelo og ni Consel Dingdong ang sila mo'y author ni ining usa ka ordinansang ipalabang nila. Vice, tell us about it because I was with the Beneo nya kamo mo'y na-attend sa public hearing. Yes, actually nagsugod ni ito kitang tulong Dingdong nga istorya. Yes, so Kung naka-remember ka, gasugod ni siya. Kadang nagkape-kape rami, no? Unya, among nakita nga naiskutan na namo nga gubot kay ning ato matrese dinis lungsod sa Sibulan. Lain-lain ning matindahan, toy trapal dere, bahat dito, bato dere. Bulan. Hugaw. Banting diri, Banting dito, banting dere. And I think all of you will agree, no? So muna among nakita. Now, among pong gisulay og tan-aw at the time among gi-check og pila mo atong na generate nga revenue ni ana, pila mo abot sa munisipyo out of those daghan kay na to makitang nagtinda din na. Gawa sa gubot pila abot nakita. Pag-review na mo, perting gamaya gyud kayo. I think kanang mga dagko kay 82 pesos ilang bayaran. So, murag dili na kaayo kuan ba. Now, but more importantly ang hapsay, no? So, out of that discussion nga nahimo na mo, ni draft og ordinance si Councilor Dingdong Ang, no? Kung yung i-draft na lang na, then we will look at it, buhatag ratag mga gamay tips og unsa, no? So, well, wala pa na human ang ordinance, ang naa dito gyud is basically amon ato nang i-uniforme ang kadakon sa mga tindahan. Kanang mga nagbutang nina. Dili na pud mo sugot nga trapal ang gabiton. Dili pud ta mo sugot nga sakulin. Kay ngilad kaay tanawon. Atong suhiron nga og mahimo puro na taten. Og mahimo pag uniforme color. Uniforme kadakon. And then we will have it rented ang space on a per square meter basis na. No? Initial lamong nahunahunan is 50 pesos per square meter. Pero mga nitsabaw itong mga tindira gahapon. And they gave us examples sa ubang lungsod nga ingon na lang rate. But definitely not 82 pesos. Definitely not 82. All throughout their stay man go na. Yes. Ang atong yun na is kada pizza 12 ug 13. 2 ka adlaw. Ilang ambangan. Now, manay usa. Second, ingress o egress. Ang pagsulod ug ang paggawas dapat dungan sila. There are certain times of the day nga pwede silang mosulod. Certain times of the day nga pwede silang mogawas. Dili kay free for all ug abot. Kay it cost us traffic yun. Debe kay nga traffic. So, atong napatawag na dito ang mga tindira gapon. There were over 200 ito sila. Bye. No? Atong mga nindag kandila, ninda din ha og mga ukay-ukay, nanindag pagkaon, naninda og mga gamot-gamot nga tambal. Kanang tanan din dry goods and all. Dry goods and all, no? Atong gipatawag and we had a very healthy discussion yesterday, no? It took us about almost 3 hours, no? Salamat na diya po si Councilor Bong Abada, si Councilor Dino, ako, si Dingdong, kaming upat. Diya po na nga itong engineering office o nga itong GSO. So, mayo ang deliberations. Wala pa ito ma-finalize but you can be assured, no, atong mga igsoon sa lungsod sa Sibulan nga, while di ma-implement tingali na within the next 2 months, ang among nasabutan gapon nga ato na kay adjustment maguna period, ato na pagawman sa fiesta. Yes, oo. Pagawman sa fiesta. So, probably we will apply it by July. Nga usbon na to para nga mahapsay ta din ha limpyo tanawon. Onya ako nakita dito ay sa
Dili nga itong usay kinaiya ba nga. Basta na ganit change. Usbon ganit nimo ang naandan. Na resistance. Correct. Na resistance. But eventually, Vice, mo adapt naman yun ang tao, especially para sa kaayuhan sa tanan. Yeah, murag kinahanglan na ning tayong political will for us to do it. But mind you, daghan ato sobra kayo sa katong nga dili taga Sibulan. Ang mga nanindahay. Ang nanindahay din na dili taga Sibulan. Ay pila but dili yun. I would say 80% dili taga Sibulan. Ano kapunta na pag sa kung asam din ato mga negosyante. Nagikan mas lagyo ning atong mga itong mga nanindahay, no? Maybe we would look at that angle also. Usas mga gitan-aw nato, Vice, nato, we were discussing with Councilor Dingdong is that kani bitong we're promoting Sibulan as a tourism destination. We are the gateway to the province of Negros Oriental. So usas mga atong gitan-aw, Vice, gihisgutan niyong Councilor Dingdong is that kana bang ang uniformity, ang cleanliness, and orderliness while atong giselebrar ang pagdagsang sa daghang katawhan. Yes, I mean ninyo, research nami, no? Mga atong mga igsoon, no? Research na ta. Walay pareha ini sa Sibulan nga 13. Correct. Walay parehas, no? Walay laing nga buhat ani. Kita ra, and it has become a tradition already. Wala ta ka maximize ana nga aspeto. Unique kaining atong sitwasyon dire. So atong mga damgo nga ma-maximize na to na siya, no? This can be a very good tourist attraction. Correct. This can be a very good tourist attraction. Nga mga ni sila, and they would see how our pilgrims from other towns manglabang ari dire every 12 and 13. So, naman then we might as well maximize it para nga makatabang sa atong economic growth sa lungsod sa Sibulan. And you can be sure nga while we are still here, we would work towards that direction. Correct, no? Premier destination ng lungsod sa Sibulan. Vice, would like to say good evening kang Larry Di Binagracia, di Asmaninga. Larry Di Binagracia. Si Araceli Turtle is also watching. Si Sir Andrew, ang ato ang MCR, is also watching. Si Councilor Dino Abiera is also watching. May gabi din ha, konsehal. Humanatawin siya basketball. Wala, tos biniyo. Ay, okay, ni-attend siya. Marag na may nag-lechon meron. And si Sir Reynold Pasikaran, good evening, Miss I, and Vice Mayor Durkee. Salamat. Si Normanita Banagudos is also watching. Si Juliet Perez is also watching. Salamat. No, please share sa ato mga kaigsunan labis lungsod sa Sibulan katong dili makasaksi sa pagpahigayon sa ato ang regular nga sesyon tungod kay ang gideliberate sa ato ang sesyon mao gyud ang kalambuan ug mga lakang nga mas malambuon ang atong lungsod. This is why we have the Beyond the Gavel nga program para mapaabot diha kaninyo ang mga programa ug mga lakang mga balaodnon nga gipalabang sa atong mga sakop sa konseho pinanguluhan ni Vice Mayor Durkee Contelo. May gabi, Vice, and of course kang Councilor Dino Abiera. Belated happy birthday kuno, Vice. Sir Roy Kalingasyon, ang ato ang admin officer, and si Sir Rob Olarte, ang atong admin officer 1, today celebrating his birthday. Happy birthday, Rob. No? Happy birthday si Manong Roy. No? All right, so Vice, until the next, no, daghan kayong salamat sa ato ang mga live viewers karon. Thank you for watching. Shout out from St. Paul's Crossing, Baling Trafika. Good PM. Pero human naman, Bileo, Dong, Dino, ato ang buotang konsehal, maayong gabi diha, and drive safely. Until the next, Vice, daghan patag ang ayan gilisgutan din sa atong mga kaigsunan so that you will also know, no, nga naay mga kalihukan din nga basin o ganahan mong makahibalo pero wala mo kahibalo. This is why we have here Beyond the Gavels. Vice, your closing Sige. So salamat kayo no sa atong tanang mga viewers din ha no kining atong mga reactors. Salamat kayo. We would need more reactions from you no kay again dili mi perfect no na you might have some suggestions din na please tell us kay parang atong ma-take up din eh. Whatever suggestions you have there, tanaw na to medyo unuran, because we will take it up in the session. Because there is always a portion in the session na pwedeng ipalapdag na bisag dili na mo moari. No? Kung namoy nakita din ng diferensya, whatever suggestions, please tell us
then we can take it up, especially in the privilege hour. Correct. Yes, In the oo. privilege hour, muna sa portion sa session nga pwedeng muhisgot bisag unsa. Mm-mm. Pwedeng bisagot. Meritorious kayo ang issue, we will forward that to a committee Mm-mm. for the committee to take up the issue. Mhm. So, mao ni say atong paagi nga maka-reach out ninyo nga in the comfort of your homes. Correct. Na mo din na. Ato lang gigamit ning technology ba? We atong fully utilize ang technology para mapaspas na. You don't have to come over. Naara din sa comment section and then we'll attend to it. Alright. Sige. Dagang kayong salamat. At paapas lang ni, no? Good evening kang Maki Trinidad. Good evening Vice Mayor Derky Puntelo. Kang Romulo Grano Elnasin din ha sa Balugo. Maayong gabi diha. Muloy. Buloy. And of course, Kagawad Muloy. Mayong gabi, Muloy. Loy. Si Muloy. Ate Arlene Legaspi Diposoy din ha sa Maslo. Good evening, Miss Mayong RBM. gabi. Si Dranreb Cheng Grabador. Shout out, Miss IBM. Yato amigo. Dranreb. Bidong. Mayong gabi diha. Salamat kaninyo until the next, no? Mo gingon nga every day is a working day and every experience is a very enriching experience for us diri sa Sangguniang Bayan. Sa lungsod sa Sibulan ang inyong mga napili nga o pinili ninyo nga mga opisyales are really working and hardworking officials. Unya, we will never shortchange ang atong katawhan nga ug unsay angayan para ninyo gitrabahoan na sa atong mga officials. So of course may gabi diha ni Mayor Pepe Abiera, nakita na ko ganihan din nagkaabot Mayong gabi, Mayor. Mayong kuhaan gabi, nga na. Mayor Pepe. dagkot dito sa 13, pizza 13 ron. Pwede pa mong mudagkot katong wala pa nakadagkot. Alright? Alright. So again, a journey for 1,000 miles begins with a single step, and this is the step that we're doing para makabot tong gihisgutan ni Vice Mayor nga a progressive Sibulan sa umalabot. Alright, so daghang salamat until the next episode sa atong Beyond the Gavels. Miss Irie Caron Puspos here. May gabi dia kaninyo. Salamat. Enjoy your dinner, everyone. Good evening, Mayong guys. gabi. Daghang salamat ato tanan.